po. Dito po ba nakatira si Mang Joel? Gusto ko lang po sana magpahilot. Panghihilot ang naging kabuhayan ng 68 taong gulang na si Joel Tud ng Barangay Katmon sa Malabon City. Pero ang hanap buhay niyang ito ang magdadala pala sa kanya sa hukay. Sa loob ng 3 taon, naging suki ni Joel ang babaeng tinawag naming si Maribeth. Napupunta na siya to lagi sa victim natin, kay Joel Tud. Kasi manghihil to si Joel Tud eh. Noong 25 ng Agosto taong 2022, sa investigasyon ng Malabon City Police, pasado ang 1:00 ng hapon, nagtungo si Maribeth sa bahay ni Joel sa Malabon. Mang Joel, Hoy, Maribeth, kamusta? okay naman ho. Hindi ho ako gumagaling. Lalo lang ho sumasakit yung katawan ko. Ganun ba? Halika, tumuloy ka. Galing. Kilala naman siya kaya siya pinapasok. May motibo talaga siya para patayin. Makalipas ang ilang minuto, narinig ng pamilya at ilang kapitbahay ang paghingi ng tulong ni Joel. Mga time ng mga alauna pasado na, may narinig ako sa kwarto ng papa ko, sabi niya, aray. Naging maagap ang mga kapitbahay ni Joel at agad na sumaklolo. Lumabas yung lalaki dahil nakita niya yung tsuhin niya. Is may saksak na at the same time nandito sa loob yung suspect. Ang ginawa niya, sinirado niya yung pintuan. Ayon sa anak ni Joel si Mary Jane, muntik na raw makatakas ang suspect. Anong ginawa mo sa uncle ko? Yung suspect kasi gusto lumabas, gusto makawala. Eh, nakaharang na po yung mga pinsan namin. Patulak. Nang makahanap ng tiyempo, doon na sinugod at kinuhig ng mga kamag-anak na biktima ang suspect na si Maribeth. Bakit mo ginawa sa uncle ko to? Kinukulam niya ako. Sinungaling ka! Kulang mo ako lang mga kapatid! Mamuka! Wala po kayo sa akin! Kulang yan! Inakulang, hindi nga makatayo yan! Ikaw ang magkukulang hayop ka! Makukulang, hindi nga tumatayo yan! Bakit saan yung pantalon dito? Anong gihirap dyan? Sa cellphone video, maririnig si Maribeth na nagpapaliwanag sa mga tao. Pero ang mga kapitbahay ng biktima, pinabulaanan ang parata. Tama na! Ikulong yan! Ikulong yan! Ikulong yan! Sa presinto, hindi itinanggi ni Maribeth ang nagawang krimen. Kaya ko lang naman ginawa yun. Kasi nagkukulang nga yung matandang yun. Hindi naman siya nag-deny. At yun nga, firm siya. Talagang ginusto niya talaga yung ginawa niya. Kinukulam daw siya nito eh. So matatapos lang yung mga paghihirap niya kapag pinatay niya yung si Joel. Sa investigasyon ng Malabon City Police, lumalabas na Hunyo nitong taon, nagtungo sa lalawigan ng Samar si Maribeth. Dito, isang magatawas daw ang kanyang nakausap. Sabi ko na nga eh. May kilala ka mang gagamot? Manghihilot. Paano niyo ho nalaman? Hindi siyang inaakala mo. Hindi kanya pinagagaling. Ang totoo, siya nang tatanim ng sakit sa katawan mo. Iwasan mo siya. Dahil habang nabubuhay siya, hindi matatapos ang kalbaryo mo. Gusto pa yata yung isama ka sa libingan niya. Ano ho bang dapat kong gawin? Kailangan niyang mamatay. Dahil yun ang paraan para gumaling ka. Kailangan niyang mamatay. So, nung nagpatawas siya, ang sabi ng magtatawas, ang nagpapakulam sa kanya, etong si victim natin.
Kasi marami raw siyang masasakit sa katawan. So ang sabi ng magtatawas, kinukulam siya nito. Ayon sa Malabon City Police, nang umuwi si Maribeth sa lungsod ng Valenzuela, ikinuwento niya sa kanyang pamilya ang sinabi ng manggagamot mula sa Samar. At naniniwala ka sa albularyong yon? Basta, Nay, simula nung nakilala ko naman yung Mang Joel na yan, nagkanda leche-leche na yung buhay ko. Hindi pa ba pruweba yun? Babayaran niyo yung mga ginawa niya sa akin. Maniwala kayo. Papatayin ko yung demonyo. Ano ba yan, Maribeth? Kung ano na pinagsasabi mo, sa'yo ko kinikilabutan eh. So after noon, bumalik na siya sa kanila. Tapos sinabi nga niya, napatayin na tong si Joel kasi yun ang nagpapakulam sa kanya. Ang ina-advise ng family nila sa tatay na ipagamot na to kasi parang iba na yung nagiging attitude niya. Kaso nga lang, sabi ng tatay daw, baka mahirapan pag dinala sa pagamutan dahil sa parang nag-hallucinate na eh. Hindi na maayos yung pag-iisip. Lingid sa kaalaman ng pamilya ni Maribeth, nagtungo ang ginang sa bahay ni Joel noong 25 ng Agosto. So yung kutsilyo na yun, dala-dala niya yun eh. Bago pa siya dumating doon, dala niya na. Tulad ng nakagawian, pinapasok siya ng matanda sa loob ng kanyang tinutuluyang kwarto. Saan ba masakit? Dito ba? Oo. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo masyadong isipin ang problema mo. Pakiabot ng langis. Kunti na lang pala to. Kaya nga ho, ako na lang gagawa ng solusyon. Seryosohin ang mga problema mo. Tingnan mo, naninigas yung mga ugat mo dito. Kailangan ko kukuha ko ng bagong bote ng langis, ha? Dali na. Nang makakuha ng tiyempo, doon na sinagawa ng suspect na si Maribeth ang krimen. Pagpasok ng suspect natin sa bahay ng victim, umabanti lang ng konti yung victim natin basta sa higaan niya. So sinaksak na to. So ayon sa mga nakakita, 2 beses sinaksak. So dito may papagrito kasi na siya, bedridden. Hindi nakakalakad. Bintahan na to dati, dito yung pintuan. May mga bakas pa ng Nakahiga si Joel to nung pinagsasaksak ng suspect natin. Nakuha ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen ang kutsilyo na ginamit umano ng suspect. Naniwala ka sa sinabi ng albularyo na kinukulang pa ng manghihilot? Sa presinto, muling nakaharap ng anak ng biktima na si Mary Jane ang suspect na si Maribeth. Kaya ko lang naman ginawa yun kasi mangkukulang talaga yung manghihilot na yun. May pagka-demonyo yung Mang Joel na yun. Demonyo? Demonyo tatay ko, ha? Hayop ka? Demonyo tatay ko? Tumingin ka sa akin! Pinatay mo siya, ha? Ikaw ang demonyo! Ikaw ang demonyo, ha? Nakikinig ka? Ikaw ang Sabi ko, bakit mo ginawa yun? Sabi niya, kinulam daw siya. Pagod, paano ka kukulamin ng papa ko? Mas malusog ka pa nga sa kanya. Bakit mo ginawa sa papa ko yun? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Ang bait-bait niya nga sa'yo eh. Giit na mga naiwan ni Joel, hindi mangkukulam ang kanilang ama. Mangkukulam siya, di sana wala siya dito ngayon. Sana marami nagreklamo sa kanya dito. Paano sabi mangkukulam? Saan siya kukuha ng mga sa kung pagkukulam? Hindi nga siya nakakalakad. Paliwanag ng mga kaanak ng suspect sa Malabon City Police, dumaraan sa tinatawag na postpartum depression si Maribeth. So based sa family niya, may postpartum syndrome itong suspect natin dahil sa pagkamatay sa sinapupunan nung dinadala niya. After niya nakunan, iniwanan din siya nung boyfriend niya, nag-abroad, hindi na nagparamdam.
Walang kalaban-laban yung papa namin. Pinagsaksak niya. Sana bago niya ginawa, inisip niya kung may kalaban-laban mo yung papa namin, pilayin na nga gaganunin niya pa. Wala siyang awa. Wala siyang puso. Ang gusto lang na hindi siya makalaya. Pagpayarin niya yun. Kasong murder ang isinampa ng Malabon City Police laban sa suspect na si Maribeth. Pinaward na namin sa piskalya yung kaso, na-file namin yung kasong murder. So kinasuhan po natin siya ng murder. Planado po yung pagkakagawa. Talagang meron siyang motivation para patayin yung biktima natin. Kasulukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Malabon City ang suspect. Sasailalim din siya sa ikangay psychiatric evaluation para matukoy ang tunay niyang kondisyon. Sinubukan ng aming team na kunan siya ng pani, pero hindi kami piniyagan ng pamanuan ng BJMP na namtig na makapanayam ang suspect. Hindi rin sumasagot sa aming programa ang mga kaanak ni Maribeth. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang mga mahal sa buhay ni Joel na sasapitin niya ang walang saysay na pagkamatay. Ang gusto ko lang pong pagbayaran. Kasalanan sa pagpatay ng papa ko. Makulong siya habang buhay. Kinuha niya buhay ng papa namin. Dapat masama pa namin sa Pasko eh. Hanggang sa susunod na Sabado sa patuloy na pagtuklas ng mga katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.